Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, the Creator of heaven and earth, because He is good, and no words can describe the awesomeness, the greatness, the holiness, the righteousness of our loving God. I want to proclaim to the whole world the vastness, the hugeness, the depth of the love of our Father to His children, to us. And I also praise the name of Jesus Christ, whom the Holy God exalted above all names. For Jesus Christ saved us from ourselves. He saved us from the bondage of sin and shame. And His precious blood is priceless. And I thank the Holy Spirit, for He is also faithful to us, just like the Almighty Father and Jesus Christ, showering us with gifts and fruits, reminding us always to obey the statutes and commandments of our Father, reminding us of the ways of Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father. So last time we finished reading two chapters, Ecclesiastes chapter 8 and Ecclesiastes chapter 9. So here in Ecclesiastes chapter 8, it says here that we should obey the authorities or the government or those who are in power in the society. So yung sino bang may power sa atin? Sa society natin, government. Kung kayo ay mga empleyado, yung inyong mga employers. Yung may authority din sa atin, yung parents natin. No? We must respect them. Kasi kung dito sa mundo, hindi natin nirespeto yung mga magulang natin, paano pa natin irespeto si Almighty Father na hindi natin nakikita? Kaya si Almighty Father, He wants us to honor our parents. Doon makikita ni Almighty Father. Kasi kung yung parents na nakikita natin, hindi natin na nirerespeto, paano na si Almighty Father, no? Kaya dapat, yung mga magulang natin, kahit ano pa ang nagawa, irerespeto natin. Loving our neighbor as we love ourselves. Kung mahal natin ang sarili natin, mahalin din natin ang ating neighbor. So, yung mga parents natin, neighbor din natin sila. Kasi, yung 10 Commandments, naging compact na, sinamarize na ni Jesus Christ. Yung 10 Commandments, naging 2 Commandments. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your spirit. And love your neighbor as you love yourselves.
So, yung honoring our parents or respecting our parents, kasali yun sa love your neighbor. And then, yung tungkol naman sa idolatry, no? Nakasakto naman yon sa love God with all our hearts, with all our souls, with all our mights, with all our mind, with all our spirit, and everything. Love God. Kasi, kung nag-worship ka or sumasamba ka sa mga false gods, hindi mo mahal si Almighty Father. No? Kaya, yung 10 Commandments, naka-summarize na yon sa 2 Commandments na binigay ni Jesus Christ. Pinadali na ni Jesus Christ. Pati yung mga boss sa opisina, no? Kung nag-opisina kayo or may empleyado kayo, yung mga boss ninyo, no? Huwag niyong i-chismis, kundi respeto ninyo. At yung buhay ng tao dito sa mundo, lahat tayo, babalik tayo kung saan tayo galing. So, saan galing ang ating flesh? Galing sa clay. Or alikabok, no? Kasi yung clay, kaya siya naging clay, may tubig lang siya, pero alikabok din yon. Lupa. At wala tayong dala-dala when we were born in this world. Kaya, when we go back to our Father, to our Holy God, wala din tayong dala-dala. At iba-iba ang ating mga faith dito sa mundo. Si Almighty Father ang nagbibigay sa atin kung ano ang ina-assign niya sa atin. Si Almighty Father yon. Siya ang nag-a-assign kung ano ang mangyayari sa buhay natin. Ngayon, yung mga ina-assign sa atin ni Almighty Father, mapagtatagumpayan ba natin yung mga bagay na yon? Si Almighty Father nagde-determine. Kahit pa marami kang plano sa buhay, marami kang mga dreams and aspirations, tas yung mga may timeline ka sa buhay mo na at this age dapat milyonaryo na ako, bilyonaryo na ako. May mga ganong klaseng tao, di ba? So, si Almighty Father nagde-determine nun. Hindi sa kamay natin nakalagay yun, na kay Almighty Father. Sa awa ni Almighty Father. At may mga tao rin na even though they are wicked people, their lives here on earth are lengthy. Mahabang buhay nila dito. At meron ding maikli, no? So, iba-iba. Hindi pare-pareho tayo ng mga nangyayari sa buhay natin. Iba-ibang mga trials and tribulations. Pero, yung mga nangyari sa atin, nangyari na rin sa iba mga tao. At sa mga past people who were before us. So, ang gagawin natin dito sa mundo, mamumuhay tayo para kay Almighty Father. Susundin natin ang kanyang mga directives. At kahit na ang isang tao, hanap siya ng hanap ng isang bagay, kung hindi naman sa kanya
ibinibigay ni Almighty Father yon, baliwala rin. Kasi nga, si Almighty Father ang nagde-determine ng buhay natin. Dito naman sa Ecclesiastes chapter 9, may mga bagay na bad things na nangyayari sa mga righteous people. At meron namang mga good things na nangyayari sa mga wicked people. At meron din mga bad things na nangyayari sa mga wicked people. At meron din mga good things na nangyayari sa mga righteous people. So, iba-iba, no? So, kaya tayo ni Almighty Father binibigyan ng mga blessings araw-araw. At panatilihin nating white ang ating garments. Ibig sabihin ng white garments, be righteous in the eyes of God. Susundin natin ang mga inuutos sa atin ng tatay natin. Holiness, goodness. And let your head lack no oil. Anointing of the Holy Spirit. Kailangan natin si Almighty Father, kailangan natin si Jesus Christ, kailangan natin ang Holy Spirit. At yung mga tao na binigyan ng mga asawa, no? Mahalin ninyo ang inyong mga asawa. At i-share sa inyong mga asawa ang mga bagay na bigay sa inyo ni Almighty Father. At kung ano mga bagay na meron ka, na binigay sa iyo ni Almighty Father, gawin mo yon. Do it with your might. Dahil pag binawi na sa atin ang life natin, hindi natin magagawa yung mga bagay na the Lord God had placed in our hands, no? Hindi natin magagawa. Kaya gawin na natin. So, ito yung napansin ni Solomon. At yung mga tao na nakalagay dito, no, the race is not to the swift. Hindi lahat ng tao na dahil sa magaling ka, ay lahat ay magiging successful ka in life. Kahit magaling kang singer, hindi ka magiging successful. Pangit ang boses mo, magiging successful ka as a singer. Depende kay Almighty Father. Kaya minsan, no, mababalitaan natin, hindi naman talented yun, paano siya sumikat ng ganon? Si Almighty Father nagde-determine. Siya nagbibigay. Ngayon may mababalitaan naman tayo, ang ganda ng boses niya, ba't siya hindi sumikat? Hindi yun para sa kanya. Huh? Hindi para sa kanya maging singer. Iba ang path niya kahit na maganda ang boses niya.
Kahit na ang mga matatalino, hindi lahat ng matatalino mayayaman. May mga smart people or wise people that are poor. Gaya ni Tesla, he's wise, no? Si Tesla. Very intelligent si Tesla. Si Nikola Tesla. Marami siyang mga inventions. Pero, he died poor. Meron namang ibang mga tao na walang laman yung utak, pero mayaman naman, no? Kasi nga si Almighty Father ang nagdedetermine lahat. But, wisdom is superior, mas mataas ang antas ng pag may wisdom ka kumpara sa you are foolish. Pero hindi lahat ng mga tao na full of wisdom nananalo sa buhay. Pero kung ikukumpara, mas mabuti na ang may wisdom kaysa foolish ka. Ano ba ang wisdom? Yung wise decision making. So, dito na tayo sa Ecclesiastes chapter 10. Dead flies putrefy the perfumer's ointment and cause it to give off a foul odor. So does a little folly to one respected for wisdom and honor. Isang tao na he is wise and honorable. Pero nakagawa siya ng foolishness. Dahil sa kanyang nagawang isang foolishness, yung kanyang wise decision making at saka yung kanyang pagiging honorable, nabubura. Ang naaalala ng mga tao ay yung foolishness na nagawa niya, yung kasalanan na nagawa niya. Yun ang nare-retain sa utak ng tao. Hindi yung mga bagay na nagawa niya na magaganda, no? Bakit kaya ganon? A wise man's heart is at his right hand, but a fool's heart at his left. Pag sasabing right, righteous. Wise man's heart is at his right hand. Meaning, ang wise man gumagawa ng righteous acts. Ngayon, yung mga foolish people, ang ginagawa nila ay puro mga path to destruction. So, magiging wise ba tayo or magiging foolish? Yung pagiging wise, hindi yun na papag-aralan sa school. Ang pagiging wise, bigay yun ni Almighty Father. Kasama dun yung heart mo. Pag wise ka. Hindi ito yung nababalitaan natin sa social media na wais na misis. Hindi ganon, no? Kasi nga, yung pagiging wise or wais, kasama yung heart doon, and at the same time, kasali si Almighty Father. The wisest decision that we will make is to obey our Father. Ulitin natin, no? Even when a fool walks along the way, he lacks wisdom, and he shows everyone that he is a fool. Ang foolish person, hindi siya wise. Makikita yun sa kanyang mga ginagawa. Sa paglalakad niya, araw-araw, makikita ng mga tao, mapapansin ng mga tao. Dito sa ibang version,
ng verse 3 of Ecclesiastes chapter 10. A foolish person is not wise. It shows in everything he does. Even as he walks along the road, naglalakad lang siya, napapansin na ng mga tao, hindi siya wise. Bakit? Kasi minsan yung mga foolish people, salita sila ng salita or kung ano-anong mga bagay na lumalabas sa bibig nila. And he shows everyone how stupid he is, no? Stupid na kalagay. Kasi ang synonym ng foolish or kapareho ng word ng foolish ay stupid. Verse 4, if the spirit of the ruler rises against you, do not leave your post, for conciliation pacifies great offenses. Huwag ka nga alis sa trabaho mo kung ang boss mo ay galit sa'yo. Huwag ka magre-resign. Maging kampante ka lang o kalmado ka lang. Relax ka lang. Kasi pag relax ka lang, aantayin mo, may timing yun, tapos magkakaroon na ng peace. And then, marirealize ng bawat isa kung ano ang kanilang mali. And then, magkakaroon ng reconciliation. Magiging correct yung mga bagay na naging mali. No? Kaya, relax lang. Huwag agad-agad magagalit. Huwag agad-agad magre-react. Magbantay ka muna. I-process mo sa sarili mo yung feelings mo. Hayaan mo naman yung boss mo na i-process din niya yung feelings niya. And at the same time, para magkaroon ng liwanag, yung discord, magkaroon ng light at the end of the tunnel, dapat relax lang, kalmado lang. Para magkaroon ng ang tawag doon, peace, no? Walang gulo. Magkaroon ng understanding. Magkaunawaan. There is an evil I have seen under the sun, sabi ni Solomon, as an error proceeding from the ruler. Tungkol naman ito sa mga leaders. Meron siyang nakikitang kasamaan dito sa mundo. So, I have seen under the sun. Kaya nga, itong Ecclesiastes, practical application for our lives here on earth. So, kung napapansin niyo, tungkol lagi sa mga bagay dito sa mga nakikita natin or napapansin natin sa mga tao. So, si Solomon, pinag-aaralan niya yung mga tao. Hindi man niya sinasadya, napapansin niya. Minsan ayaw mo nang sadyain, no? Ayaw mo nang makita. Pero dumarating na lang no? Minsan ayaw mong makita. Kasi napapagod din ang utak ni Solomon. Pero dahil siya yung king, dumarating sa kanya yung mga problema ng mga tao. Hindi maiwasan, no? Nakakarating sa kanya. At napapansin niya. Ngayon siya naman, process yung utak. Paano ba nangyari dito sa mga tao na to? Kaya nga, di ba, binabanggit ni Solomon, sometimes hindi siya makatulog, di ba? Mahirap makatulog ang mga rich people. Kasi yun ang lagi mga nilalapitan ng mga tao. So, wealthy si Solomon. Kaya, sometimes hindi siya makatulog ng maayos. So, balikan natin. There's an evil I have seen under the sun. So, aware siya. Nakita mismo ng kanyang mata. As an error proceeding from the ruler. Or, ang kamalian ng mga rulers or leaders or
chairmans, or bosses. Bosses. Mga boss ng isang kumpanya or business. Folly is set in great dignity. Verse 6. Inilalagay sa magandang posisyon ang mga tao na walang alam. Napansin ni Solomon, walang alam yung tao na yun, pero ang ganda ng posisyon niya sa kumpanya, sa government. Bakit gano'n? Nagtataka si Solomon. Folly is set in great dignity. While the rich sit in a lowly place. Pero yung mga mayayamang tao naman, yung wealthy people, mapagkumbaba sila. Pero yung mga foolish people, nasa mataas na posisyon sila, arrogant sila. Verse 7, I have seen servants on horses, while princes walk on the ground like servants. Nakikita niya yung mga tao na servant sila, no? Hindi sila mayaman, pero sa kabayo sila nakasakay. Pero yung mga taong mayayaman, saan sila nakasakay? Naglalakad lang sila. Parang mga servants. Anong ibig sabihin nito? Yung mga foolish people, they wanted to be seen. Kaya nga diba sa social media, kung i-check nyo no, sa social media, yung totoong mga mayayaman na tao, wala silang presence sa internet. Hanapin ninyo, yung mga totoong mayayaman na tao, di ba may mga tao na mayayaman, may mga anak sila or may mga kamag-anak sila. Pag hinanap mo sa internet, konti lang ang malalaman mo. Pero yung mga tao na gusto nang papansin, yung hindi naman sila talaga mayaman, andun sa internet, nakakalat sila. So, ito yung ibig sabihin ni Solomon, folly is set in great dignity while the rich sit in a lowly place. Meron akong kakilala, sobrang yaman. Wala siyang presence sa social media. Hindi niya pinapost kung ano man ng mga bagay na ginagawa niya, yung mga bagay na binibili niya, hindi niya pinapost. Kung saan siya nagpupunta, hindi niya pinapost, tahimik lang siya. Pero mayaman siya, no? Ngayon, pag yung mga tao naman na hindi naman mayaman, nakapunta lang sa mga kung saan-saan, post agad lang po. Ay, nakapunta ako dito sa palengke. Ako din, nagpo-post ako kasi hindi ako mayaman. Nagpunta ako ng palengke, nakapost. Pero yung mga totoong mayayaman, hindi nila ina-announce, no? Kung ano yung mga pinagbibili nila. Low profile. Yung mga rich people, yung wealthy people. Kaya nga, I have seen servants on horses, while princes walk on the ground like servants. At meron akong nabalitaan isang presidente ng isang country, yung kotse niya, luman-luma. Presidente yun ng isang country. Ano bang country yun? Napaka-humble. Pero yung mga constituents niya, yung kanyang mga tauhan, ang gaganda ng mga sasakyan. Nakalimutan ko na yung pangalan ng president na yun eh. Pero luma yung kotse niya. At saka simple lang siyang manamit. Pero presidente siya ng isang country. Verse 8, he who digs a pit will fall into it, and whoever breaks through a wall will be beaten by a serpent. So pag naguhukay tayo ng lupa,
sigurado na mahuhulog tayo kasi naguhukay tayo. Parang nahuhukay mo ang sarili mong libingan. So ano to? May mga bagay na hindi sa atin tama or hindi natin dapat gawin. Pero ginagawa pa rin natin. So para tayo naghuhukay ngayon ng malalim na kalalagyan natin. Tayo mismo ang gumagawa ng bagay na ikasisira natin. Ito ibig sabihin nito. He who digs a pit will fall into it. And whoever breaks through a wall will be beaten by a serpent. So, bad decision making to. Tayo na nagde-decide ng ikakapahamak natin. Alam naman natin na hindi tama, pero binubutas pa natin yung pader. Alam naman natin hindi dapat nabutasin yung pader. Alam natin na may ahas, tapos binubutas pa rin natin. Alam natin na pwede tayong tuklawin ng ahas, pero binubutas pa rin. Tayo na gumagawa na ikakapahamak natin. Tapos may mga tao naman na mahilig sa magyabang. O sila nang gumagawa rin ng ikakapahamak nila, no? Sa mga taong mayayabang. Kaya napapahamak kasi nagyayabang. At saka yung mga foolish people, they wanted to be seen or they want to be seen. Yung mga rich people or the ones who are wealthy, simple lifestyle. Hindi nagyayabang. Verse 9, he who quarries stones may be hurt by them, and he who splits wood may be endangered by it. So, maging aware tayo sa lahat ng mga decision na ginagawa natin. May possibility, no? He who quarries stone may be hurt by them. May possibility na masaktan ka. Sa pagka-quarry mo ng stone, may possibility. Hindi natin alam ang future, kaya may possibility. Ito ang ibig sabihin sa verse 9. And he who splits wood may be endangered by it. Kaya maging aware tayo of things, because not all things, we are in control of all things, no? We are not in control. Hindi nasa kamay natin ang mga bagay. Kaya dapat we have to let it go and give it to our Father. Hindi lahat ng bagay na napagdesisyonan mo, yun na yun. Dahil uncertain ang buhay dito sa mundo. Verse 10, if the axe is dull, and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. Kung yung palakol ay dull or hindi mas talas, at hindi mo to tinalasan or hindi mo to shinarpen, mas kailangan mong dobleng trabaho. Nakalagay dito, di ba? Then he must use more strength. Mas kailangan niyang diinan yung pagpapalakol. Kasi kung may palakol siya, tapos hindi naman blunt yung palakol niya, hindi matulis or matalas, hindi sharp. Ngayon, kailangan niyang mas mag-exert ng effort para maputol niya yung puno. Yun ang ibig sabihin dito. So, anong ibig sabihin nito? Kailangan maging prepare. And check everything. Plan. No? Magplano. Before deciding and making things happen. Iplano mo muna. Plansyahin mo ano ba? Bago ka magputol ng kahoy. Para hindi ka mapagod. Ano muna? Ano ang step by step procedure? I-check mo muna, matulis ba yung palakol ko? Kailangan, hindi matulis, kailangan i-sharpen ko muna para hindi ako mapagod. Halimbawa, may lalakarin ka sa mga
papeles, kung may lalakarin kang papeles, dapat may procedure. Ano ba dapat ang unahin ko? Sa window 1 ba muna ako? Or window 10 na lang muna? Kasi napapagod ako, gusto ko window 10 agad. Ngayon pag nasa window 10 ka, hindi muna ho. Window 1 muna ho kayo. Kapag nasa window 1 ka na, ay kulang po yung papeles nyo, bumalik na lang po kayo, punta ho kayo dun sa gwardiya, pumindi kayo ng o di, mapapagod ka pa, no? So, planuhin mo na agad, alamin mo muna yung mga details. Bago. Practical tong si Solomon. Lahat pati ito iniisip ni Solomon, ano namin na iniisip. Kaya hindi makatulog ng maayos. Iniisip muna ni Solomon lahat ano bang step by step procedure. Example, pag kukuha ka ng ID, no? Kukuha ka ng mga kailangan mo ng ay hindi mo natin mapaprocess to, kailangan mo ng valid ID. Ngayon mag-a-apply ka ngayon ng valid ID. Pag nag-apply ka ng valid ID, meron ba kayong valid ID? Hindi, kaya nga ako nag-a-apply ng valid ID para magkaroon ng valid ID. Tapos, hihingan mo ako ng valid ID. Ang gulo mo naman, paano ko ngayon? Example sa trabaho. We accept fresh graduates. Tapos nakalagay, with experience. Paano ka makakaparoon na experience kung hindi mo bibigyan ng trabaho yung tao? No, nagko-contradict. Ba't ganon? Fresh graduates, tapos with experience. Paano nakaka-experience yun? Di tanggapin mo muna, saka mo i-check kung tama ba, no? So, yung mga procedure, mali-mali. Kaya, itong si Solomon, tinuturuan tayo. I-check muna natin lahat. Kasi mas mapapagod tayo. Ha? But wisdom brings success. No? Diba, dadala mo na lahat ng mga papeles mo. Alam mo na lahat bago ka pupunta sa opisina. Alam mo na lahat kung anong pupuntahan mo, kung sinong hahanapin mo. So, may dadala ka ng mga papeles. O, dala ko na po yung papeles sa window 1, o tapos window 2. O, di maayos yung lakad mo. Hindi ka na nahihirapan. Verse 11. A serpent may bite when it is not charmed. The babbler is no different. So, yung isang ahas daw, pwede siyang mangagat kung hindi siya naturuan. Ganon din ang mga tao, yung dila ng tao. Dapat bibigyan mo ng heads up yung dila ng tao. Yung tao mismo. Tuturuan mo. Kasi itong serpent, mangangagat siya kung hindi mo siya tinuruan. Ngayon, ganun din ang dila ng tao. Kaya yung tao, sasabihin mo muna sa tao, hindi ka dapat madaldal. Bibigyan mo siya ng heads up, ano ba ang gagawin niya, no? Take things slowly. Huwag agad-agad. So that you'll gain leverage. Know people first. At kung may mga balita, huwag agad-agad ikakalat. Alamin mo muna yung totoo. So, tinuturuan tayo ni Solomon dito na huwag maging mabilisan, mahilig sa mabilisan, yung laging shortcut, hindi pwede. Lahat may process. Kahit sa mga tao.
pakikipag-usap sa mga tao, may process. Tatantsahin mo muna yung tao, mapagkakatiwalaan ba tong tao na to? Ano ba ang kanyang background? I-check mo, no? Sino ba ang kanyang mga magulang? Ano ba ang meron ba tong record? Verse 12. The words of a wise man's mouth are gracious, but the lips of a fool shall swallow him up. So, sinabi dito ni Solomon na yung salita ng isang tao na wise, yung bibig ng tao na wise, yung lumalabas sa kanyang bibig, he is mindful of his words. Iniisip niya muna yung mga bagay na sasabihin niya bago niya sabi sa mga tao. Nag-iisip muna siya mabuti. Kung makakatulong ba yung kanyang mga sasabihin o walang kwenta. No? Yun ang sinasabi ni Solomon. So kung bubuksan natin ang ating bibig, dapat may substance. Sinasabi natin, kung walang kwenta, wag na natin buksan ang ating bibig. Sayang lang ang oras, sayang lang sa tenga, mas nakakarindin, sakit sa tenga, wala namang kwenta, paulit, na, ganon na. But the lips of a fool shall swallow him up. Ngayon, itong mga tao na nagsasalita na kung ano-ano, they are foolish people. They easily react or get triggered. They blurt out unnecessary things. At yung mga bagay na walang kwenta, yun ngayon ang kanilang ikakapahamak. Kaya pag wise man ka, binabantayan mo yung mga bagay na lumalabas sa bibig mo, hindi ka mapapahamak. Ngayon, kung foolish ka, hindi mo binabantayan, salita ka lang ng salita, tapos naging away na, nagkipag-away ka na sa kalye. Foolish kang matatawag kasi napahamak ka dahil sa salita mo. Kaya babantayan natin yung ating mga sinasabi. So, saan ba galing yung ating mga sinasabi? Lahat ng mga lumalabas sa bibig natin galing sa heart natin. Kung ano yung nasa heart natin, yun yung lumalabas sa bibig natin. So, paano tayo magiging wise? Yung wise galing sa puso, no? Pag foolish ka, hindi mo ginagamit yung heart mo. Kasi kung ano-ano lang lumalabas sa bibig mo, na hindi naman nakaka-build up at hindi nakakatulong sa tao at walang kwenta, walang substance. Verse 13. The words of his mouth begin with foolishness, and the end of his talk is raving madness. So yung lips ng foolish people, yung kanyang mga lumalabas sa kanyang mga bibig, foolishness din kasi fool siya. And the end of his talk is raving madness. At ang kahinatnan sa ang ending, mag-aaway ngayon kayo. Hindi magkakaroon ng harmony. Kaya bago buksan ang bibig, bago magsalita, isipin muna kung tama ba ang mga lalabas sa bibig mo. Isipin muna kung may mga words na nakakasakit talaga ng damdamin ng tao. Pero dapat sabihin, okay? Para matuto yung tao. Pero kung wala namang substance yung sasabihin mo, kwentuhan lang, chismisan lang, o mapapahamak ka, walang kapupuntahan yung mga ganun. Puro paninirang puri lang ang alam mong sabihin, pero yung maayos na pakikipag-usap, hindi ka marunong, away lang ang pupuntahan. Verse 14. A fool also multiplies words. O, ang dami ng mga sinasabi ng mga foolish people. Bakit? Kasi yung mga foolish people, marami silang mga sinasabi.
paligoy-ligoy, no? Kung ano-ano ang mga sinasabi na hindi naman konektado, tapos magugulo lang ang isip ng kausap dahil lang wala mga kwenta-kwenta yung sinasabi mo. Mga petty talks. Yun. No man knows what is to be. Who can tell him what will be after him? So, yung mga trivial things or petty talks, wag nang tayong ganon. Kasi, mahahalata. Foolish tayo. Malalaman mo naman, yung tao kung siya ay wise. Pagbadalang siyang magsalita. Wise person yon. Usually, kasi, nagmamasid lang siya, chine-check niya, kahit hindi siya nakatingin, naririnig niya, nararamdaman niya, alam niya, kahit hindi siya nakatingin, kahit ayaw niyang malaman, nalalaman niya. Ganon si Solomon. Ngayon, pag foolish person, halata agad, yung mga wise people, halata agad nila kung foolish yung tao. Ay, ang bilis magalit nun. Foolish yung tao na yun. Ang bilis magalit. Hindi niya tinitignan mabuti yung mga, yung mga sides ng bawat isang tao. Foolish siya. Malalaman, no? Kayo ba, nahalata niyo ba pag ang tao ay foolish? Or baka kayo yung foolish? Meron namang tao na mahalata mo rin na yung nagpapakakunyari wise siya. Halata rin. Ay, hindi naman wise to. Ay, kunyari, nagpapaka-wise siya. Sige, wag na. Pero kung mahalata ng wise person yun, kung yung tao na yun nagkukunwari na wise lang yung kausap niya, halata. Halata ako. Pero, syempre, kung wise person ka, hindi mo nasasabihin sa kanya, kung nagpapaka-wise ka pa, hindi ka naman wise eh. Pero, tatahimik na lang, no? Hindi ka na mag-react. Sige, gusto niya yan, bahala siya. Gusto niyang maging wise, kunyari. Okay. Pero, hindi naman ako naniniwala. Gusto niya yan. Verse 16. Verse 15, sorry. The labor of fools wearies them. Ang trabaho ng mga foolish people, napapagod sila. For they do not even know how to go to the city. So, tingnan nyo na. Yung mga foolish people, matrabaho yun. Kunyari, yung mga foolish people, isip nila, wise sila. So, nakikipag-usap sila, kunyari, wise sila. Pero, totoo, napapagod sila sa kaloob-looban nila. Kasi hindi man lang nila alam kung ano yung mga kanilang sinasabi. For they do not even know how to go to the city. Sila mismo naliligaw sa kanilang mga pinagsasabi. Hindi sila familiar sa mga sinasabi nila. Basta lang masabi ng ibang tao or makita ng ibang tao na wise sila. Pero halata naman na hindi sila wise. So yung mga tao na yun na nagkunyari, wise sila pero foolish naman. Pinapagod lang nila yung sarili nila dahil nahahalata sila, no? May nakita na lang ganitong tao, kunyari was, ay hindi, walang alam to. Mahalata mo naman, ha? Kayo ba nahalata ninyo? Kunyari, nagsasalita ng mga wise words, pero hindi wise to eh. Meron tong iba, mahahalata mo, no? Mahalata mo kung minamanipula ka lang, kunyari, concern sa'yo, pero hindi naman. Kunyari, wise things ang mga binabanggit sa'yo, pero hindi naman, kundi gusto lang niya na na paniwalain ka.
i-manipulate ka, i-abuse ka. Verse 16, woe to you, O land, when your king is a child. Nakakaawa ang isang bayan or nation kung ang leader niya ay immature. Your king is a child. Immaturity ang ibig sabihin nito. And your princes feast in the morning. Ano ibig sabihin ng feast in the morning? Umaga pa lang nagse-celebrate na. Hindi ginagawa yung kanyang trabaho. Ang alam lang niya ay magpabida. No? Yun ang alam lang niya, ang magpabida. And your princes feast in the morning. So, tamad. And your princess feast in the morning. Pag princess, hindi naman princess na may letter double S, no? Kundi isang S lang, ibig sabihin mga prince. Ano ba yung after ng king, after ng leader of the land? Sino yung mga prince? Yung mga senators, congressman, ganon. Or may mga party list, no? Yun yung mga sinasabing princess sa society. Anong ginagawa nila? Lazy. Gusto na nila puro magpakasarap lang sa buhay. Tapos yung mga bagay na kung ano ang naka-assign sa kanila, dia-delegate nila sa ibang mga tao. Pero sila mismo, hindi sila marunong. So yung may mga politicians, ang dala-dala lang nila kaya sila nanalo ay yung pangalan nila. Pero sila mismo, wala silang alam tungkol on how to rule the people. Wala silang alam. Ang alam lang nila, yung pangalan nila, sikat sila. Pero, ang gusto lang nila, magpakayaman. Tapos, yung kanilang trabaho, they delegate it to people. Other people, no? May mga napanood ako, de-delegate nila yung kanilang mga speech, pinapagawa nila yung kanilang mga speech sa mga newly graduates ng mga schools, tapos mga summa cum laude, mga magna cum laude, doon na pinapagawa ka ng mga speeches. Pero sila mismo hindi sila marunong gumawa. Kasi ang dala-dala pangalan lang nila, no? Dahil sikat sila, mayaman sila. Kaya sila nanalo sa election. Dahil may sumuporta sa kanila. Dahil nga sa pangalan nila. At dahil sa kanilang wealth and fame. Namana nila sa kanilang mga magulang. Or nakuha nila yung kanilang status dahil sa sila ay mga actors. Pero yun tungkol sa pag-rule sa land, hindi nila marunong. Immature. At ang gusto lang nila ay yung perks that comes with being servant of the land. Pero yung totoong pagsuserve sa mga tao, hindi sila marunong. Verse 17. Blessed are you, O land, when your king is the son of nobles, and your princes feast at the proper time, for strength and not for drunkenness. So yung isang nation, blessed yung nation na yon kung yung leader of the land ay honest and noble, respectable. Alam niya ang kanyang gagawin. Yung land na yon is blessed. Pati na rin yung kanyang mga cabinet members, gumagawa ng kanilang trabaho ng tama. So yung land na yon, they're blessed, no?
Dahil magiging kilala ang land na yon for strength and not for drunkenness. Magiging strong yung land na yon dahil yung mga leaders na namamahala sa land na yon, maayos na mga tao. Paano tayo magkakaroon ng maayos na tao sa government? Pray to the Almighty Father. Kaya tayo nagkakaroon ng mga tao sa government na hindi tama ang ginagawa. Bakit? Pinaparusahan tayo ni Almighty Father. Hindi nyo alam yun. Parusa sa atin ni Almighty Father yon. Pero kahit na sila ay dishonest, kahit na sila ay immature, susundin natin yung law of the land. Naka-experience na ba kayo na hindi rin maganda yung leader ninyo? Pero susundin niyo yung law ng land. Kasi kung hindi mo isusundin yung law ng land, ikaw pa rin ang mapapahamak. Hindi naman yung leader ng bansa. Kundi ikaw pa rin. Ikaw pa rin yung madedemanda, ikaw pa rin yung makukulong, ikaw pa rin yung magkakaroon ng kaso, ikaw pa rin yung maabala, no? Hindi naman yung leader of the land na immature. Ikaw pa rin. Kaya, dapat susundin natin ang laws of the land. Nakalagay din yun sa New Covenant. Obey the ruler. Nakalagay sa Romans chapter 13. Let every soul be subject to the governing authorities, even though the authorities are immature or they don't know what they're doing. Obey the governing authorities. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed of God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Kaya yung mga tao na nagrarally, ayaw ni Almighty Father nun. Yung mga tao na nagkukudeta, ayaw ni Almighty Father nun. Kasi act of betrayal yon. At alam naman natin na ayaw ni Almighty Father na mga nagbebetray na tao. Dahil una sa lahat, ang unang naka-experience ng betrayal, si Almighty Father. He was betrayed by Satan, no? Dahil Satan was once the angel of light, si Lucifer. Kaya pag may nagbe-betray, ayaw ni Almighty Father yon. So, yung mga tao, may mga leaders, may mga religious leaders, no? Aware ba kayo doon? May mga religious leaders na gusto nila mag-rally ang mga tao. Gusto nila ng gulo. Anong klaseng religious leader yon? Gusto ng gulo. Bakit nila gusto ng gulo, magkagulo ang bansa? Bakit? Gusto nilang makisali. Imbis na ipag-pray, ang mga leaders of the land, imbis na ipag-pray, anong ginagawa ng mga religious leaders? Hinihikayat ang mga tao na magalit sa government. Tama ba yun? Hikayatin mo or i-encourage mo yung tao. Sige, magalit kayo, magalit kayo. Parang demon, di ba? Sige, magalit kayo. O sige, susuportahan namin kayo, magalit. Parang demon. Demon na nga, no? Kasi, kung gusto ng gulo ang isang tao, hindi siya galing kay Almighty Father. Kung gusto ng gulo ang mga tao or religious leader, hindi siya galing kay Almighty Father.
Dahil si Almighty Father, He's all for peace. May naman ko mga religious leader ganon, ha? Ang dami. Marami sila. Gusto nila ng gulo sa bansa. Verse 18 na tayo. Because of laziness, the building decays, and through the idleness of hands, the house leaks. So yung ruler of the land must not be lazy, or else the country will be in shambles, or disarray, and in ruins. Kaya dapat yung leader of the land, ideally, kung may takot siya kay Almighty Father, hindi siya lazy. At alam niya dapat yung mga priorities on what to do. Dapat hands-on. Hindi mo i-delegate kasi ikaw na yung leader eh. But i-delegate mo pa? Mas alam mo dahil ikaw na yung leader, di ba? Although you can delegate your job to other people, but then iba pa rin pag yung ruler mismo or yung prime minister or yung presidente ang namumuno. Pero, huwag aawayin. Okay? Kasi pag aawayin, yung mga religious leader, galit sila, aawayin nila yung presidente or yung prime minister. Hindi yan kay Almighty Father. Gusto ng gulo eh, no? Kaya para maging maayos ang country, dapat maayos din yung leader. Paano magkakaroon ng maayos leader? Para magkakaroon ng maayos na leader, kung yung mga tao hindi marunong, magulo rin yung mga tao. Kaya tayo nagkakaroon ng magulo na leader dahil magulo rin yung mga tao. So, it's a curse. Parusa ni Almighty Father, punishment niya. Para matuto tayo. Natututo ba tayo? Hindi eh. Hindi natututo ang tao. Paulit-ulit na lang ang nangyayari. Bakit hindi natututo ang tao? Kasi ang tao, selfish din. So, dapat tayo mismo matuto tayong magtiwala kay Almighty Father to love our brethren. Pero hindi natin inuuna. Mas inuuna natin ang sarili natin. Selfish tayo, greedy tayo. Kaya pati na yung leader of the land, hindi marunong. So, parusa sa atin ni Almighty Father yon. At kaya, ang country ay magulo, hindi maayos, dahil tayo mismo ang nag-decide. Kaya nga, konektado tayong lahat eh. Verse 19. Isang oras agad, di pa tayo natatapos. Mahaba na may sinabi ko. A feast is made for laughter, and wine makes merry, but money answers everything. Tingnan mo, ang mga tao, mas masaya sila pag marami silang pera. Pag wealthy sila, mas masaya sila. Kumpara sa celebration. Masaya ang tao, may tawanan kapag may celebration. Kapag may wine, masaya ang mga tao, nagsiselebrate din. Pero, ang pera ang nagsasagot ng lahat. Kaya masaya dahil may pera. So, yung celebration, socialization, nakakapagpasaya sa tao yon. Pero, paano ka mag-celebrate kung wala kang pera?
Paano ka magiging masaya? So, paano tayo magkakaroon ng blessings? Dahil hindi lahat ay pera. Dahil the love of money is the root of all evil. The love, no? Yung iba kasi sinasabi, money is the root of all evil. No, it's the love of money. Pag sinasabing love of money, greedy ka sa pera. Dahil yung money itself, it's not a sin, no? Na magkaroon ka ng pera. Hindi naman kasalanan. Ang kasalanan doon, yung greedy ka. Yung the love of money. Kinakalimutan kasi ng tao yun, yung love of money. Isakto nyo. Pag nagbabasa kasi kayo ng Bible, bubuuin natin, ano? Hindi lang yung icha-chap-chap. The love of money. That's the root of all evil. Mahal mo kasi yung pera. Pero yung money itself, it's not the root of all evil. Kasi ginagamit natin yung pera para bumili tayo ng pagkain. Pero kung greedy ka na, selfish ka na, nang-aabuso ka na ng tao, nagmamanipula ka na ng tao, hindi ka nag-share ng blessings mo, swapang ka, yun na, kasalanan. Doon nag-uugat. Root of all evil. Yung ibang mga tao, no, hindi sila mayaman, pero ang maayos kausap, no? Pero dumarating ang time na nagkakapera sila. Sumasama ugali nila, no? Ba't ganon? May mga ganun tao, sumasama ugali na, sumama ugali niya, ba't ganon? Nagkapera, sumama ugali. Ba't may ganon? Dati, simple lang ang buhay, maayos, nakikisama sa kapwa-tao. Pero nung nagkapera na, yumaman na, hindi na nakikisama sa mga kapwa-tao, kundi nangaalipusta na, namimintas na, nagsasalita ng masasama laban sa mga mahihirap. Ayaw ni Almighty Father nun. Binigyan ka ng blessings ni Almighty Father, tapos nagkaroon ka ng blessings, nang api ka na ng tao. So may parusa kay Almighty Father ang lahat. Hindi pa lang ngayon, hindi pa na na-experience ng iba, pero dating ang panahon. There's a time for everything, gaya nga na nabasa natin, di ba, dito sa Ecclesiastes, no? Verse 20. Do not curse the king even in your thought. Huwag isusumpa or huwag mumurahin or huwag magsasalita ng bad things against the ruler of the land or against your boss, against those who are against your superiors, no? Huwag magsasalita ng masama kahit nasa isip. Bakit? Do not curse the rich even in your bedroom. Kahit na yung mga mayayaman, huwag mong sisiraan. Sabi dito ni Solomon. So don't say bad things against your superiors or against the wealthy people. Bakit? Yung mga wealthy people, pwede kang idemanda nun. Slander. Ngayon, yung mga king naman or your boss or your superior, pwede kang tanggalin sa trabaho. Sabi mo, hindi naman nila malalaman eh. Malalaman yon. Bakit? Bakit malalaman? For a bird of the air may carry your voice. And a bird in flight may tell the matter. Meron nagsusumbong. May sulsol. Bakit may sulsol? Kasi nga, yung una mong superior mo, no? Ngayon, gusto magpalakas ngayon ng bird na yon. Gusto niyang sumipsip. Gusto niya maging maganda sa paningin ng kanyang superior. Kaya pag may narinig siyang bad things against
his superior, isusumbong niya ngayon sa kanyang superior or sa kanyang boss. Ngayon, pag nagsumbong siya, tapos ikaw yung nagsalita, tanggal ka ngayon sa trabaho. At gaganda ngayon ang pangalan or yung posisyon ng taong nagsumbong sa'yo. Ganon ang mundo na to. Hindi ba pagkakatiwalaan? Example, no? Example na naman, ha? Sa isang bahay, may mga katulong. Ngayon, yung may-ari ng bahay, sinabihan mo, ba't gano'n yung may-ari ng bahay na yun? Mabaho siya, no? Example lang, kunyari, mabaho siya. Ngayon, yung katulong na yun, uy, sabi ng tao na nandyan, mabaho ka daw. O magagalit ngayon yung may-ari ng bahay sa'yo kasi sinabihan mo na mabaho yung may-ari ng bahay. Ngayon, yung katulong naman, yayaman naman yun, dahil bibigyan nyo ng pera, bibigyan nyo ng mga damit, para magsumbong. Sige, magsumbong ka pa sa akin. Ano ang nakikinig mo? Anong mga napapakinggan mo na sinasabi ng ibang tao tungkol sa amin? So, pinagkakaperahan ka ngayon ng mga katulong. Pagkakaperahan ka ng mga tao. Okay? Or do not curse the rich, no? Or the wealthy people. Bakit? Pwede kang idemanda ng slander. Pag yung demanda, pag sa ano, pag sa nakasulat, anong tawag doon? Libel. Ayun. Pag isinulat mo naman, libel naman, defamation, slander. So, pag written, libel, pwede kang idemanda. Pero pag sinabi mo, tas naka-record, naka-post sa internet, that's slander naman, idedemanda ka rin. Ha? May mga legal consequences yon. May magsusumbong dahil gusto nila ng mabayaran sila. Yung mga nagsusumbong na yun, gusto nilang mabayaran sila, gusto nilang gumanda ang pangalan nila, gusto nilang sumikat sila. Iba-ibang intentions ng mga tao kung bakit ka isusumbong. So, mga informer yon. Sino mga informant dito? Usually, sa bahay, ang informant doon, mga katulong. Sa government, meron din doon, syempre, no? Halimbawa, mababalitaan sa government, ganito ang sinabi mo, dahil kahit na kasali mo sa party, yung party, government party, anong tawag doon? Kahit kasama mo sa iyong organization, pero pag siniraan mo, may magsusumbong. At yung nagsumbong na yun, magkakaroon ng posisyon yun. Dahil sa'yo. At ikaw ngayon ang nawalan ng pwesto. Ikaw ngayon ang sisirain. Tatanggalan sa pwesto or ididemanda, no? So, ito ang Ecclesiastes chapter 10. Umabot tayo ng 1 oras. Ang dami sa ating itinuro ni Solomon, and guided siya by the Holy Spirit. At ipinasulat ito ni Almighty Father kay Solomon to teach us on how to navigate in this world. Why? Because God loves us so much. And He cares for us. And He wants everything that is best for us. Thank you, and God loves us all.